Talakayin natin ng malinaw, detalyado at malalim ang doktrina ng Trinidad. Ito ang isa sa pinakamahalaga at pinakamahiwagang aral sa Kristyanismo. Ano ba talaga ang doktrina ng Trinidad? Ang Trinitarian Doctrine ay nagsasabi na may iisang Diyos lamang na umiiral ng walang hanggan sa tatlong magkakaibang persona, ang Ama, ang Anak, Jesus Kristo, at ang Banal na Espiritu Santo. Isa sa kalikasan substansya, one God in essence being. Tatlo sa persona, three distinct persons. Ang bawat persona ay tunay na Diyos, hindi bahagi lamang ng Diyos. Ito ay hindi, tatlong Diyos, tritheism. Isang Diyos na nagpapanggap lamang sa tatlong anyo, modalism, Sabellianism. Isang Diyos na may tatlong mode o role lamang. Biblical na batayan ng Trinidad. Bagaman hindi direktang sinasabi ang salitang Trinity sa Biblia, ang doktrina ay malinaw na ipinapakita sa buong kasulatan. Old Testament mga pahiwatig, Genesis 1:1-2:6, Let us make man in our image, plural. Deuteronomio 6:4, Panginoon ng ating Diyos, iisa lamang ang Panginoon, nagpapaalala na iisa ang Diyos. Isaias 48:16, 61:1, binabanggit ang Panginoon, ang Espiritu at ang Mesiyas. New Testament, mas malinaw, Mateo 28:19, bautismohan ninyo sila sa pangalan, singular, ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. 2 Corinto 13:14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyo nawa. Juan 1:1-3, 14, ang salita ay Diyos at naging tao. Gawa 6:3 and 4, sinungaling sa Espiritu Santo, equal sinungaling sa Diyos. 1:14-16, si Jesus ay nagsasalita tungkol sa Espiritu bilang isa pang tagapagtanggol na katulad niya. Ang Trinidad ay ekonomiko, may kanya-kanyang papel sa kaligtasan. Ama ang nagplano, Anak ang tumubos, Espiritu ang nagpabanal, pero ontologikal din, pantay-pantay sa kalikasan mula pa sa walang hanggan. Kasaysayan ng doktrina. Unang siglo, naniniwala ang mga apostol pero hindi pa ganap na naipaliwanag. Ikatlong siglo, si Tertullian ang unang gumamit ng salitang Trinitas, 325 AD, Council of Nicaea, labag kay Arius na nagsabing may panahon na walang anak, pinagtibay na si Kristo ay homoousios, same substance sa Ama, 381 AD, Council of Constantinople, pinagtibay ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo. Athanasian Creed, pinakamalinaw na pahayag ng Trinidad. Mga heresies, maling aral na dapat iwasan. 1. Modalism, Sabellianism, isang Diyos na nagpapalit-palit ng anyo, Ama sa lumikha, Anak sa tagapagligtas, Espiritu sa tagapagbigay buhay, tinatanggihan dahil walang tunay na relasyon sa pagitan ng tatlo. 2. Arianism, si Kristo ay nilikha, hindi tunay na Diyos, tinatanggihan sa Nikaya. 3. Triism, tatlong magkahiwalay na Diyos. 4. Partialism, tatlong bahagi ang bumubuo sa isang Diyos, parang tatlong kapat ng pie. 5. Subordinationism, ang Anak at Espiritu ay mababa sa Ama, may katotohanan sa economic subordination pero hindi sa kalikasan, mga analogya at bakit hindi sapat. Tubig, liquid, ice, vapor, modalism, itlog, shell, white, yolk, partialism, tatlong dahon sa isang clover, tritheism, isang tao na ama, anak at asawa, modalism, walang perpektong analogya dahil ang Trinidad ay unique sa Diyos. Ito ay mahiwaga, pero hindi ito kontradiksyon. 1 plus 1 plus 1 equals 1 sa kalikasan. 1 plus 1 plus 1 equals 3 sa persona. Praktikal na kahalagahan ng doktrina ng Trinidad, pagsamba, pantay-pantay na sinasamba ang Ama, Anak at Espiritu. Kaligtasan, tanging ang tunay na Diyos ang makakapagligtas sa atin. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Relasyon, ang Diyos ay relasyon mula pa sa walang hanggan, pag-ibig sa pagitan ng Ama at Anak. Kaya tayo na ginawa sa larawan niya ay nilikha para sa relasyon, pananalangin. Maaari tayong manalangin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng Espiritu. Komunidad, ang simbahan ay refleksyon ng pagkakaisa sa pagkakaiba, unity in diversity. Sa konteksto ng Pilipinas, maraming grupong Oneness Pentecostal sa Pilipinas na naniniwala sa modalism, si Jesus lamang ang Ama, Anak at Espiritu. Mahalagang maunawaan natin ang Trinidad upang hindi malito sa ganitong aral. Sa madaling sabi, ang Trinidad ay hindi problema na kailangang lutasin, kundi isang misteryo na dapat sambahin.
Ito ang pinakamalalim na katotohanan tungkol sa Diyos. Siya ay pag-ibig, dahil siya ay Trinidad. May tanong ka ba rito? Gusto mo bang laliman pa ang biblical proofs, ang relasyon ng tatlong persona, ang economic versus ontological trinity, o ang praktikal na aplikasyon? O handa na tayong lumipat sa ibang bahagi ng theology proper, halang attributes ng Diyos o sa Christology? Sabihin mo lang.